Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng 12 items na abstract reasoning. So tungkol po ito sa NAPOLCOM or PNP entrance exam and qualifying exam. Pero pwede rin ito sa mga minsan sa college entrance test tsaka civil service exam meron din mga ganitong abstract reasoning. Okay? So about slide, i-post nyo po muna, try nyo sagutan. And comment nyo yung score nyo out of 12 items. Okay, so next. First, number one, which figure completes the series? Yan. So, tingnan natin mabuti yung pattern. Yung sa first box, meron tayong tatlo. Tapos sa second, naging apat. Sa third, naging lima. Tapos sa fourth, naging anim na siya. So, mapapansin natin, nagmumove lang siya, nadadagdagan ng isa dito. Okay? So, ito yung pattern natin. Tapos nag-change ng color. So, nag-change lang ng color. Itong first box, second, third, and fourth. So, yung first papunta sa second, ang nangyari, nadagdagan ng isa. Tapos, nag-change color. So, itong una ay black tong top natin. Tapos, naging white. Tapos, naging black. Tapos, naging white. So, ibig sabihin, yung pang 5 dapat natin ay magiging black dapat itong taas. So, eliminated na si letter B. Eliminated na si letter D. Kasi, blank ito. Okay? So, yun yung pattern natin. So, A and C na lang ang natitira. So, ito yung pattern natin. Nadagdagan ng isa, change color. And then, 2 papuntang 3, nadagdagan ng isa. And then, change color din. And then, 4. Sa 3, papuntang 4, nadagdagan ng isa ito. And then, change color. So, ang susunod natin, yung 4 papuntang 5 ay madadagdagan ito ng isang kulay. Tapos, ng isang box, tapos change color. So, magiging black. So, therefore, letter A ang tamang sagot. Kaya mali ang letter C, wala dapat itong nasa gitna. Okay? So, yun yung pattern natin. Padagdag ng isa, tapos umiikot. Okay, so next number. Number 2, which figure completes the series? Okay, so compare natin itong mga box natin. Lalagyan ko ulit ng number. Lalagyan natin ng number 1, 2, 3, 4. Ang first pattern natin, yung gitna, tingnan natin. Ito ay white. Yung gitna, ito white. Tapos yung pangalawa, naging black. Naging black. Tapos naging white ulit. Naging black. So, ibig sabihin, yung pang 5, alternate siya, dapat white. So, ibig sabihin, eliminated na ang letter B, eliminated na ang letter D. Kasi white, black, yung gitna natin. So, dapat white itong pang 5 natin, white. Tapos, compare natin, anong nangyayari from 1 naging 2? Walang pinagbago yung 1 at 2 bukod dito sa kulay. Okay? Nagkaroon lang ng shade ito. Sa 1, walang shade. Sa 2, nagkaroon ng shade. Tapos, same na same pa din. Okay, so ngayon compare natin yung 1 at 3. Ano yung pagbabago sa 1 papuntang 3? So yung pagbabago sa 1 at 3, nagbalik siya sa white. Tapos kung papansin natin, nadagdagan dito sa baba, nadagdagan. Yun, nadagdagan siya. Okay? So tapos yung 3 papuntang 4, wala ulit pinagbago bukod sa kulay. Nagkaroon lang ng kulay, tas yun pa rin. So ibig sabihin, yung 3 natin papuntang 5, 3 papuntang 5, kailangan madadagdagan ito. So alin ba ang nadagdagan dito sa A at C? Ang tamang sagot ay letter C. Kasi from dito yung 3, nadagdagan siya dito, nadagdagan ng line dito. Yung letter A nabago eh. Nabawasan ito, nabawasan ito, nabawasan ito. So mali si letter A. Ang tamang sagot ay letter C. Nadagdagan dapat kasi from 1 papuntang 3, nadagdagan siya. So dapat 3 papuntang 5, madadagdagan ulit. Okay? Number 3, which figure completes the series? Okay, so lagyan natin ng number ulit. 1, 2, 3, 4. Ano yung susunod na 5 dito? Pag tinignan natin yung mga polygon, may diamond dito, naging square, tapos naging dalawa. Tapos sa number 3, dalawa pa rin. Parang malabo yung movement nito, no? Itong diamond napapunta dito. Tapos ito napapunta dito sa baba, ito napapunta sa baba. Parang walang maayos na pattern ang ano natin. Kapag tinignan natin yung mga polygons, walang maayos na pattern. So, ibig sabihin, wala dun yung pattern. Ang tingnan natin na pattern, itong line na ito. Mapapansin natin, from 1 papuntang 2, nagro-rotate lang.
ito, napapunta dito, nag-rotate siya. So, papunta sa 2, nag-rotate siya 45 degrees. Papunta naman sa 3, from dito, napapunta dito. Ito na siya. Tapos, papuntang 4, etong figure na to, etong line na to, napapunta dito. Ito na siya. So, di ba, umiikot lang ng 45 degrees. 45 degrees lang nagro-rotate siya. Okay, so yun yung movement. Tingnan natin yung movement. Nandito, pumunta dito, dito na siya, then dito, ang susunod niya, nandito na dapat. Nagmo-move ng 45 degrees. Isipin natin ano to, yung minute hand kung orasan, no, nagmo-move siya, di ba? Ayun, papunta dito, dito siya, tapos dito na yung kasunod niya. So therefore, letter C lang naman yung may eliminate na lahat, letter C ang matitira. Okay? So yun lang kasi yung line segment natin ay nandito, nasa gitna. So therefore, wala pala yung pattern dun sa mga polygon, nandito lang yung pattern sa line na ito. Okay? Number 4, which figure completes the series? So lagyan ulit natin ng number ito. 1, 2, 3, 4, and then compare natin. Ito muna ang i-compare ko. So, itong nasa taas na to. Ayan. So, sa first, ito yung figure niya. Sa second, nag-rotate. O, nag-rotate siya, naging ganito. Okay? Sa third, bumalik. Yun, bumalik. Bumalik ulit. Sa fourth, nag-rotate ulit. Ayan. So, ibig sabihin yung pattern natin dito sa ganitong figure, alternate lang siya. So, ibig sabihin itong pang number 5, magiging ganito ang itsura ng number 5 natin. So, ibig sabihin, makakancel na tanggal na si letter A. So, alternate kasi siya. Pag ganito, then nag-rotate, bumalik, nag-rotate ulit. So, pag ganito dapat. Tapos, ang susunod naman na pattern natin, dito sa 1 at saka sa 3 tayo maglagay. Alternate kasi yan 1 and 3 tapos 2 and 4. So, sa 1 and 3, may dalawang polygon dito. May dalawang polygon na may shade. May shade parehas, no? Dalawang polygon. Papunta sa 3, mayroon ding dalawa. May dalawa, naging diamond naman. Pero, kita natin na parehas. Magkaparehas. May two congruent polygons tayo dito sa 1 and 3. So, ibig sabihin yung 5 dapat may congruent polygons din. So, alin dito ang natitira? Letter C or letter D na, no? Mali na tong letter B kasi wala siyang congruent polygon base sa pattern. Tapos, ang magiging sagot natin letter D. Bakit cancel itong letter C? Kasi meron siyang sobra dito. Ayun. So, di ba, pag kinonfirm natin yung 1 and 3, wala ditong nakalagay na square na maliit. Eh, yung letter C nagkaroon ng square dito. Kaya mali na si letter C. Letter D ang tamang sagot. Na-satisfy niya, dalawang congruent polygon din ito. Ayan. May triangle na magkaparehas. Okay? Number 5. Which figure completes the series? Ito, medyo mahirap itong pattern na ito. Pag tiningnan kasi natin yung figure dito, mahihilo lang tayo. Walang pattern yan. Okay, so pag tiningnan natin, halimbawa itong square. Yung square nasa taas, pumunta dito, bumalik, pero medyo bumaba ng konti, tapos pumunta dito. So walang malinaw na pattern. Yung pag-ikot niya, walang pattern. No? Walang pattern yung square. Punta tayo dito sa tin na rectangle. Yung tin na rectangle, parang wala ring pattern. Tingnan niyo yung movement. Wala, no? Walang pattern, no? So, nandito sa left, napapunta ng konti sa gitna, bumalik sa left, bumaba, tapos gumitna ng konti ulit. So, walang maayos na pattern. Kapag ito naman, itong thin rectangle, nandito sa corner na to, pumunta dito sa taas. Pagpunta niya dito, pumunta naman dito sa kabilang side. Tapos bumalik. So yun, parang wala ring pattern. Walang pattern na maayos. Kahit anong figure ata, walang pattern. Ito namang square na may shade, nasa bandang kanan, no? Tapos pumunta dito. Pumunta dito. Tapos pumunta dito sa corner. Tapos gumitna. Wala ding pattern na maayos. So pag ganyan walang maayos na pattern, another na pattern pa natin pwedeng tingnan, bilangin natin. So bilangin natin So bilangin natin isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, may 8. May 8 itong first natin.
Yung second, i-compare natin dito sa number 1 ha. Hanapin natin yung magkakaparehas na figure. O may square dito. Ito yung square. 1. Tapos itong slant, ito yan. 2. So bali dalawang bilang yan ha. Dalawang figure ito pinagsama kasi. So 1, 2. Tapos ito magkabukod dyan. 3, 4, 5, 6. Nakabukod dyan. Ito yan. 6. Then itong horizontal line, ito yan. So 7. And then 8. So meron ding 8. Kahit na pinagdikit-dikit ang bilang pa rin, same lang yung nandito sa first, sa second. Nagkadikit lang yung iba. So again, compare natin sa number 3 kung same lang yung mga figure. Ito yung square, ayan. And then yung rectangle, ito, 2. And then ito yung square na may shade, rectangle na walang shade, ito yung horizontal line, ito yung diagonal line, ito yung slant line, may vertical line, ito, and then yung horizontal line na maliit. Dalawa yung horizontal line eh. Okay, so kompleto 8 pa din. Okay? So kompleto yung mga figure natin, nandun lahat. Yung bawat figure sa 1, 2, 3, yan, nandito rin yan sa 4. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kompleto yung mga figure. Nagkakadikit-dikit lang na ayot na papalitan ng pwesto, no? Pero yun at yun din, yung figure. So ngayon, hanapin natin dito sa ABCD, bilangin natin. So yung letter A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun, yun pala yung pattern. May kulang itong letter A. Mali na itong letter A. 7 lang. Letter B, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, kumpleto itong letter B, 8. Tingnan natin si C at D kung kumpleto rin. So ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung pang 7, nagkasama siya. So 7 lang din. So malamang letter B na to. Yung letter B kumpleto dito sa 1, 2, 3, 4. So ito, kitang-kita mounty ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang. Therefore, letter B ang tamang sagot. Yun yung kompleto sa pattern natin ng 1 to 4. So, number 6, parang analogy ito. Which figure completes the statement? So itong figure natin, lagyan ko ng number para maayos. Ito yung 1 daw is to 2 and then 3 is to blank. Okay, so tingnan natin yung kung anong nangyayari dito. Tingnan muna natin itong vertical line. Walang pagbabago, vertical line pa rin. So i-apply natin yan dito sa 3 papuntang 4. Yung vertical line pa rin. So therefore, yung horizontal line pa rin yan. So therefore, eliminated si letter C. Horizontal line pa rin dapat. Tapos yung movement nito, tingnan natin ito, nasa upper left na papunta sa upper right. Pumunta lang dito. Tapos ito naman, pumunta sa kabilang side. Okay, pumunta sa kabilang side. Ito na siya. Tapos connected pa rin sila. Okay? Nakakonect pa rin. So, yun yung pattern natin. I-apply natin yung pattern na yan dito sa 3 papuntang 4. Dapat, o baligtad, nasa right naman ito. Di pupunta siya dito sa kabilang side. Ito sa kabilang side. Tapos, connected pa rin sila. Okay, so lagyan natin. Drawing natin dito. Tapos sa kabila naman. Tapos connected pa rin sila. Okay, so eliminated na ang letter A, no? Tsaka letter D. Iba yung itsura, kailangan pag ganito. So letter B na yung sagot dito. Kompletuhin ko na lang ito. May shade nung nasa labas. May shade dito. Tapos ito ang may shade yung loob. Okay, so eksakto sa letter B. Okay, so letter B ang tamang sagot. Okay, so sa mga naghahanap ng magandang reviewer ng Napolcom, ito po yung maire-recommend ko sa inyo. Meron ako parehas nito. Ayan, medyo mahal tong isa. Updated kasi ito, 2026. Tapos hardbound ito, kaya 549. Then itong isa naman, 2024 pa, pero tandaan nyo yung mga ability na verbal, analytical, yung sa math, logical, kahit naman gaano ka luma yung date niyan, yun at yun pa rin. Mababago lang yan dun sa general information, yung mga current events. So, pwedeng-pwede pa rin itong reviewer na ito. Tsaka mas maraming laman ito. Mas maraming laman ito, mas mura pa. Kaya, pwede rin kung may budget kayo, bilhin nyo parehas para maganda yung nagre-review kayo online tapos meron pa rin kayong binabasa. Kaya, kung nagre-review kayo sa Napolcom or sa college entrance test, pwede rin ito. Ayan, so bilhin nyo na po itong reviewer na ito. Okay? So, number 7.
Same analogy. Which figure completes the statement? Lagyan natin ng number ulit. 1, 2, 3, 4. Ano ba yung nangyari dito? So 1 papuntang 2. Lumiit, no? Ibig sabihin lang ito, nag-move. Itong figure na ito, tsaka itong figure na ito, nag-move siya papasok, pumasok sa loob. Ayun, pumasok sa loob. Kaya ang nangyari, ayan, itong pag ganito, ito na siya. Pumasok lang siya. Tapos ito namang figure na ito, nandito na siya. Originally, nandito siya sa side na to, tsaka dito. So, pumasok lang. Nabura na to. Ayun, tapos pumasok. So, i-apply natin yung same concept dito. I-apply natin, i-drawing ko muna dito. Pag in-apply natin, dito siya, ito yung may shade. Ito yung may shade ulit. Ang mangyayari, papasok. Itong may shade, dalawang may shade, papasok sa gitna. Papasok sa gitna. So, ibig sabihin, mabubura na tong part na ito. Mabubura na yung part na yan, papasok siya sa loob, ang mangyayari, magkaka-shade lang yung loob. Nawala na yung magkabilang side, nabura na to. Pumasok sila dito sa loob. Kaya, ang magiging sagot ay letter C. Kasi nabura na to eh. Nabura, yung may shade, mabubura na. So, ang mangyayari, itong figure natin, na nasa loob na rectangle, magkaka-shade lang. Ayun, letter C. Okay? Number 8. Which figure completes the statement? So, isa-isayin lang natin yung 1 to 2. I-compare natin. Isa-isayin natin yung movement. O, dito muna tayo sa etong square, walang shade. Pagpunta sa 2, same ng pwesto, nagkaroon lang ng shade. O, apply natin dito. So, ito, square, may shade. Same ng pwesto, ilalagay ko dito. Pero, magiging walang shade dapat. Pag in-apply yung 1 to 2. So, kailangan, ang hinahanap natin, square na walang shade, nasa baba. Okay, so tanggal si letter C. May shade kasi. So, tatlo pa yung natitira. Then, dito naman tayo tumingin sa rectangle. Itong rectangle, napunta lang sa taas. Ito na yun, di ba? Pumunta sa taas. So, therefore, itong hexagon, dalhin natin sa taas. Ayan. Hindi lang maganda yung drawing ko. Ayan, hexagon, napapunta sa taas. So therefore, tanggal si letter B kasi nasa baba siya. Nasa taas dapat. Okay, so tapos next natin, itong square, may shade na square tapos may horizontal line, nag-rotate siya. Ayun, nag-rotate lang siya 90 degrees. So ibig sabihin, itong cross na to, i-rotate natin 90 degrees. Yung mahaba, naka-horizontal line, di ba? Yung maikli, vertical. Eh di mababaligtad lang siya, i-rotate natin ng 90 degrees. Yung mahaba, mapapapunta dito, vertical. Tapos yung vertical, mapapapunta sa horizontal. Ayun, maliit na dito. So therefore, ang eksakto ay letter D. Mali na si letter A. Okay? Number 9. Which figure completes the statement? So, ganun pa rin. Analogy pa rin ito. 1, 2, tapos 3, 4. So, ang naka-enclose sa pentagon, wala namang problema, ganun pa rin. So, ito hexagon, kailangan hexagon pa rin. Hexagon pa rin ito. Yan. Hexagon pa rin yung figure natin. Tapos yung movement nito, pumunta sa, nasa vertex siya, no? Pumunta sa kabila. Ito na siya. Tapos ito naman, pumunta din dito sa kabila. Palayo parehas. Palayo parehas. So, nandito. Okay? Palayo sa isa't isa. Pag in-apply natin yan, pag in-apply natin ito, papunta sa kanan ito, no? Parehas papunta sa right. Dito dapat yung punta niya. So, magkakaroon ng shade dito. May shade dito, pumunta sa kabilang corner. Ito naman, pupunta dito sa kabila. Nandito dapat. Box lang ito. Kaso wala sa choices. Dahil wala sa choices, ibig sabihin, baligtarin natin yung movement. Kasi ito, nag-move parehas, palayo. So, dito, babaligtaran natin, sa left side naman natin i-move. Tingnan natin kung nasa choices. Parehas pa left. Yung kanina, parehas pa right. So, dito sa 3 papuntang 4, dahil wala sa choices, gawin natin papuntang left parehas. So, ito, papunta dito, may shade pa rin siya. So, mapapapunta dito, may shade. Ayan. And then, itong walang shade na square, dalhin natin dito. Tingnan natin kung nasa choices na siya. Ayun, eksakto. Letter A. Letter A ang tamang sagot. Okay? Nasa choices na si letter A. Binaligtad naman yung movement. Kanina parehas pa right. Yung 3 to 4 naman, parehas namang pa left. Okay?
Number 10, analogy ulit. Which figure completes the statement? So, compare natin yung nangyari sa 1 to 2, papuntang 3 to 4. Okay, so focus muna tayo dito sa square. Yung square na may shade, pumunta lang sa gitna. Ito na siya. Okay. So, ibig sabihin, itong square na walang shade, dalhin natin sa gitna. Dalhin sa gitna. O, mali na si letter B, may shade ito. Kailangan na walang shade. So, apat pa yung, tatlo pa yung natira. Ngayon, tingnan naman natin yung vertical line. Horizontal. Dalawang horizontal line. Ang nangyari, dalawang vertical line. Nadagdagan ng dalawang vertical line. So, ito, isang horizontal line. Ang mangyayari, kung isang horizontal line, madadagdagan ng isang vertical line nasa gitna. Therefore, ano yung eksakto sa figure natin? Letter C. Number 11. Which figure is the odd one out? Alin naman daw dito yung naiiba? Pag partner-partnerin natin ito. Odd one out. Ano yung naiiba dito? Tingnan natin yung mga number no ng black and white no. So ito isang black, isang white. Kunin muna natin yung isang black, ito isang white, isang black. Ito naman isang white, isang black. O itong tatlo ang i-compare natin itong tatlo. May tigi-tigi isang white tsaka isang black. Kung mapapansin natin, etong letter A, parehas nasa taas. Parehas nasa taas. Etong letter E, parehas nasa baba. So ibig sabihin, same lang ito, no? Nag-rotate lang. Nag-rotate lang itong letter A at E. Etong letter C, isa sa taas, isa sa baba. So malamang magka-partner itong letter A tsaka letter A at E, okay ito. Okay yung A at E. Kasi magka-partner sila. So tapos, parang same lang yan, nag-rotate lang. Ito namang B at D, kung mapapansin natin, dalawang black. Ito namang letter D, dalawang white. So parang magka-partner ulit ito. Okay ito. Letter B tsaka letter D, same sila. Dalawang black, dalawang white. So ang naiiba dito, itong letter C. Kasi isang white, isang black, tapos naiiba siya sa letter A tsaka sa letter E. So ito yung add one out. Tanggalin natin yan. Okay? So last number for this video. Same instruction, which figure is the odd one out? Mapansin natin, isang pentagon, isang triangle, dalawang square, dalawang circle, dalawang triangle, isang square, isang circle. Tapos ito tatlo. Wala naman sa bilang, no? Kasi meron itong dalawa, dalawa, ito may apat, ito may dalawa, may tatlo. So, pag bilang yung pagbabasihan natin, tatlo yung okay sana kung meron pang isang dalawa. Kaso yung merong tatlo may apat. So wala dun sa dami. So ibig sabihin, another way para isolve ito, tingnan natin yung number of sides. Number of sides. Okay? Bilangin natin yung number of sides. Tapos, yung circle walang side. So yung circle ika-count natin as 1 yon. Kasi walang side yan eh. Isang bilog lang. So pag binilang natin yung number of sides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron itong 8. Itong square, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 din. So ito ay my next letter C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang bilang sa circle, isa lang. 7, 8. Okay, 8 din. And then we have 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang. And then last, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun, lahat sila 8. 8 lines, tapos yung circle, isa lang ang bilang doon sa circle. Kasi wala namang side yung circle. Kaya ayun, so kita na natin, 8 lahat, letter D lang yung naiiba, 5 lang yung letter D. Therefore, ang add one out ay si letter D. So that's all. Thank you for watching. Meron pa akong ipopost na part 2, number 13 to 25. So kung meron kayong question tungkol dito sa logical reasoning, pwede nyo akong i-PM or pwede nyo i-comment dito or pwede nyo akong i-PM dito sa messenger ko, RJ Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.